Hi guys, today magkwentuhan nga tayo. Kasi ang dami kong mga gustong sagutin. Ayoko naman sabihing makisawsaw, pero sagutin na lang. I have at least mga 9 questions or sabihin na nating mga nakikita ko na gusto ko lang i-share sa inyo what I'm thinking. So, umpisa muna natin sa unang question. Ito, mga tinatanong sa akin to ng mga viewers or minsan sa TikTok, minsan sa IG, minsan sa IG kasi hindi ako masyadong active guys eh. Doon ko lang pinopost yung mga travels ko and all. Pero thank you for following me there. Pero nasa TikTok ako guys. So mas i-follow niyo ako sa TikTok. And syempre sa YouTube no, kung saan ako nag-umpisa. So ito yung unang tanong na madalas natatanong sa akin. Naguguluhan ako kung paano ko sasagutin eh. So, anong magandang malakas na perfume na head turner? Honestly, hindi ko alam guys kasi hindi tayo magkakilala. Hindi ko alam yung mga perfumes na mabango sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung personality mo. Hindi ko alam. I could just answer it and throw any perfumes. Pero pag trinay mo yun, kung hindi siya swak sa body chemistry mo, hindi siya swak sa budget mo, hindi siya swak sa personality mo, nasabi ko na ba, trabaho mo, lifestyle mo, baka hindi mo rin siya magustuhan or magtaka kayo na, teka, binili ko yung nirecommend nung vlogger na si Naya Ruth. Pero hindi naman siya nag-work, hindi naman siya head turner sa akin or 'di ba, hindi well complemented sa akin kasi guys, iba-iba tayo ng body chemistry. You need to test perfume sa mall. Ito lang yung masasabi ko guys, ganito. Pagka nasa mall kayo and meron kayong inaay na perfume, wag nyo munang bilihin agad. Well, kung gusto nyo bilihin agad, it's your choice. Pera nyo naman yan. No? Sino ba naman ako? Pero i-test nyo muna sa skin nyo. 1 to 2 sprays. 1 spray sa skin, 1 spray sa damit. Pero okay lang kahit sa skin lang. Kasi ako sometimes, tinetest ko lang yung perfume. Gusto ko siya personally. Like my experience with Zuzu. And every time na tinetest ko siya, nakailang balik ako kasi nga pinag-iisipan ko, do I really need this? Do I really want this gourmand perfume? Nakokomplementan ako. I'm not saying head turner siya ha, pero nakokomplementan ako sa gamit kong perfume. So yun lang siguro yung magiging sagot ko sa ganitong question. I cannot give you a specific perfume, pero what you can do is try, test the perfume, and tignan ninyo kung makokomplementan kayo ng tao pag uwi nyo sa bahay. Meron akong ganong perfume, like yung Karma from Lush. Pag uwi ko sa bahay, lahat sila, ang bango mo, ano yung gamit mong perfume? Isang spray lang sa, nasa wrist. So, ganon, para ma-check ninyo kung head turner ba or well complemented yung perfume sa inyo. Second question is, anong bagay sa akin na perfume? Siguro same answer nung number 1, kasi hindi ko kayo kilala. So, mag-test lang kayo ng mag-test ng perfume sa store. You don't need to buy the perfume. Or if you really want, buy lang the 10 ml or the 30 or 50. Pero kasi parang what I've learned, pwedeng mali ako, mas maraming mga perfumes o perfume brands dito sa Philippines ang nagkikerry lang ng 50 and 100 ml. Hindi sila nagkikerry ng 10 or 30. Pero sa abroad meron. Tapos maiinis ka kasi yung price nung 50, parang konti na lang, mas maganda mag-100 ka na lang. Ang hirap guys, may mga nagbebenta naman ng decants na 5 or 10 ml. Ako kasi I sell decants. Pero 2 and 3 ml lang, not ano pa yun hindi pa lahat pwedeng 2, hindi lahat pwedeng 3. Pag sobrang mahal na kasi, nag stop na ako sa 2. I don't sell it sa 3 na lang, 2 lang. Kasi it's just a sample, it's just a tester for you to test on your skin. Ayoko namang sa akin na kayo bumili ng bumili. Mas maganda in the end, you buy your own bottle na. Kaya lang ako nandito to share my perfumes for decanting or for kaya ako may decants because gusto ko ma-experience nyo din yung mga perfumes. Like for example, yung mga super mahal or yung mga hindi available dito sa Pilipinas para matry nyo muna siya bago kayo umorder sa ibang bansa or kung saan man kayo bibili para hindi masayang yung pera ninyo. Yun lang naman yung purpose nung pagdidikan ko. Wala naman goal na hindi na kayo bumili ng bottle sa store. Hindi naman ganon. Mas gusto ko nga bumili kayo ng sarili nyong bottle kasi iba pa rin yung experience nung may gamit kayo sarili ninyong bottle. Number 3, bakit hindi ka masyadong nagre-review ng mga local brands?
or bakit di ka mag-blind buy ng mga local brands? Before, may mga nire-review akong local brands. Pero meron akong naging bad experience. So, parang medyo napa-atras akong basta bumili ng mga local brands. So, ayoko na masyadong pag-usapan yan. Pero maraming local perfumes na I want to smell. And magti-take na ako ng perfume class para mas maging maalam pa tayo sa perfume. And wala pa akong plans na gumawa ng perfume. May iba kasi akong gustong actually gawin, hindi perfume. Yung perfume, it could wait unless come up with something and maganda yung idea. Then, okay lang naman sigurong gumawa ng perfume. Pero, hindi pa siya ang priority ko. I just want to learn para mas madali kong ma-explain sa inyo, hopefully. Kasi I don't know. Matanda na ako. I don't know if I could learn pa. Alam niyo, before ako magkaanak, etong advice na to, napunta na dito, no? Etong advice na to, para to sa mga 20s, pwede rin namang 30s, kasi nagkaanak ako 38 na, no? Mga 20s, basta after college, gawin ninyo lahat ng gusto nyong gawin. Mag-aral kayo ng mag-aral. Wala pa akong anak before, nung nasa 20s ako, even mga early 30s. Kung ano-anong inaaral ko. Nakapagtapos naman ako ng college, guys, no? Pero alam ko kasi sa sarili ko na hindi na ako babalik sa corporate. Kasi ako tsaka yung husband ko, we always travel. So parang nakakahiya naman kung mag-office ulit ako or mag-work ulit ako tapos mayat maya paalam ako ng paalam. Kaya ako nag-aral na ng makeup. And ang dami kong ginagawa before. Nag-aral ako ng swimming, proper swimming. Nag-aral ako ng makeup, iba-ibang schools. Nag-airbrush ako, nag-basic, nag-advance, nag-aral pa ako sa Australia. Actually, ang target ko before, mag-aral sa New York, mag-aral sa iba't ibang big cities ng makeup. Pero wala na. Kasi eventually, nung nabuntis na ako, nagpahinga ako. And ngayon, I'm going back na rin. Nag-upgrade na rin ulit ako ng makeup kit ko. Pero yun yung pinagagagawa ko. Nag-aral ako ng photography. Ang dami kong pinaggagawa. So my advice to you guys, yung mga nanonood sa akin na bata pa, mag-aral kayo ng mag-aral. And ngayon naisip ko yon kasi I will take up perfume classes kasi syempre mag-start ka ng basic. Although I took a perfume making workshop sa France and it was a very interesting and good experience. Pero iba kasi yun workshop lang yun. Eto seryoso na to, may exams yata. So, etong 44 years old na person, hindi ko alam kung anong magiging feeling ko kung let's say bumagsak ako sa exam. Pero it's part of learning process. Alam nyo yon. Pero I'm just sharing guys. Excited ako pero at the same time, kaya ba ng utak ko to? Kasi ang tagal ko nang hindi nagtitake ng kung ano-ano. Pero excited ako guys. Nag-ano pa ako, color analysis, pero hindi naman class yun Pero it's nice to learn new things. One day siguro, pag nagkaroon ng chance na makaamoy pa ako ng ibang mga local brands, baka tingnan natin, mag-review tayo, and baka bumili ako ulit. Hopefully maganda experience natin. So number 4, more dupes. Bakit ang daming nagre-request sa akin, dupe ni ganito, dupe ni ganyan, kaamoy ni ganyan, ganito, ganon. Hindi naman ako nagsusuplada sa dupes. Diba gaya nga ng sinabi ko nung parang previous na review ko na I have so many perfumes na guys. And I'd rather use my original perfumes than bibili ako ng dupe. Tapos uupo yung original na perfume ko. Tapos hindi ko na siya nagagamit. Sayang yung pera. Before, ginagawa ko yun kasi nangihinayang ako. Sayang naman yung original ko na perfume. Ang mahal-mahal. Tapos ano lang naman yung ginagawa ko. Nanay lang naman ako. Although ngayon, lumalabas na ako kasi nagme-makeup na ako ulit ng clients. Pero what I'm saying is, nangihinayang ako gaya din ninyo. Pero ngayon, kailangan kong labanan yun kasi ang dami kong perfume and I'm 44 years old. My mom died at 49. So pagka iniisip ko yun, alapit ko na sa edad nung namatay yung nanay ko. I wanna live longer, syempre, di ba? Pero sa dami ng perfumes ko, mauubos ko ba yan? So I'd rather use that. But may few exceptions. Kasi pag bumibili naman ako or nag-aamoy ako ng perfume sa labas, let's say for example sa Zara, malamang unang lalabas yung review ko ng Bench tsaka ng Zara na perfumes, no? Pag nag-aamoy ako, hindi ko naman iniisip agad na bibilihin ko to kasi dupe to ni ganito. Pag nag-aamoy ako, and I ended up buying it,
because gusto ko yung perfume, not because dupe siya ni ganito. Nasa ganong stage na ako ngayon sa dami ng perfumes ko. So kung sasadyain kong bumili because it's a dupe of this, tapos ako personally parang yung original ko nga na perfume, nakaamoy nun, hindi ko nga nagagamit. Bakit pa ako bibili ng dupe? Pero kung ire-review ko lang siya para sa inyo guys, okay lang naman kung makakabili ako ng decant. But I won't buy the full bottle anymore just to review tapos nandito lang. I hope na gets ninyo yung ibig kong sabihin guys. And I cannot buy all the dupes and then ire-review ko. I would rather support yung mga originally made, formulated na perfumes. Kasi pinaghirapan yan, pinag-isipan. Alam nyo yon, tapos ginagaya lang sila. Again, hindi naman sa nagmamalinis ako. May mga nagugustuhan akong dupes. Kasi baka wala akong full bottle noon or may slight difference siya doon sa original na mas gusto ko yung dupes kesa doon sa original. I hope na-gets ninyo yung ibig kong sabihin guys. What I'm trying to say is, hindi lahat ng dupes na lalabas bibilihin ko and ire-review ko sa inyo. Mas gusto kong i-support yung mga original perfumes because yung mga viewers ko, doon naman ako nag-start, di ba guys, mag-review ng mga original perfumes, yung mga medyo mahal na perfumes, yung mga perfumes na mahirap hanapin dito sa Pilipinas. Kasi curious kayo kung bibilihin ko ba siya. Kaya nga ako nag-decant guys para ma-share sa inyo. Karamihan sa viewers ko, nandito kayo, umamin kayo guys, nandito kayo because of the original perfumes na nire-review ko. Kasi iilan lang naman yung dupes na nire-review ko guys. Hindi ako yung channel na pupuntahan ninyo for dupes. I might review some, pero I won't deliberately parang keep on buying dupes. Siguro magkakaroon ako ng review na whole line ng brand na puro dupes. Kung ano yung nagustuhan ko doon. Once in a while, once in a blue moon, kung topakin ako guys. Pero hindi talaga dupes ang priority ko. I hope na sabi ko, na-express ko ng maayos yung sarili ko without sounding like parang iniisnab ko yung dupes. I hope na gets nyo guys. And hindi naman mababa yung tingin ko dun sa mga taong mahilig sa dupes kasi hindi naman lahat tayo can afford na bumili ng mga original perfumes. And baka kagaya ninyo ako, sa skin ninyo, yung original, hindi nyo gusto sa skin ninyo. Pero yung dupes, ang ganda sa skin ninyo. I hope gets ninyo guys. Kanya-kanya pa rin yan. Pero yun yung view ko. Kaya hindi ako masyadong, kasi magre-review pa rin naman ako once in a while. Hindi ako masyadong nagre-review ng dupes. Eto, naaano ako sa tanong na to. May Google naman, diretsuhin ko na kayo. Pero bakit nyo ako tinatanong kung saan mabibili yung perfume? May Google guys. And karamihan dun sa mga perfumes na tinatanong sa akin, locally available. Pwede nyo naman i-Google, naka-online naman kayo para mag-comment sa akin. Bakit ninyo itatanong? Baka sabihin ng iba, ang suplada mo naman, ba't di mo na lang sagutin? Guys, hindi ako nakaupo maghapon. Marami din akong ginagawa. Kung napapansin nyo nga, hindi naman ako kagaya ng ibang content creators na ang daming pinopost, sunod-sunod yung pinopost. Hindi. Ito, pag happy lang ako, may free time lang ako kasi gusto ko, pag gumagawa ako ng video, happy ako. Nasa happy mode ako, yung ganon. Para yung na-spread kong energy sa inyo, happy lang din and light. Yung tanong pa yan na saan po mabibili yan, madalas nilalagay nila or tsaka sila magtatanong pagka dun sa review ko na perfume favorites. Ang daming perfume nun. Like, alin dun? Kasi hindi lahat yun sa isang store ko lang nabili. Yung iba dun, in-order ko online. Yung iba, nabili ko dito. Yung iba, nabili ko sa abroad. So, be specific. Pero bago kayo magtanong kung saan nabili yan, try to Google it muna. Kasi yung next na tanong dyan, magkano eh. Google nyo guys. Kasi nag-iiba-iba yung presyo. Baka nung time na pinost ko siya, eto yung presyo. Tapos, iba na pala. Kaya ngayon, pagka may bago akong bili na bottles, pinapakita ko na yung price kung merong price dun sa box. Kasi para hindi nyo na ako tanungin guys kung magkano siya. Pero Google is your friend. Okay? So, bago kayo magtanong, mag-Google muna kayo. Ngayon, kung di siya available dito sa Pilipinas, or may website naman kasi yung mga brands. So, pwede kayong umorder doon, di ba? Unless yung brand na yon they don't ship to the Philippines. Ibang usapan na yon. Okay, dito na tayo sa number 7, mahaba na. Bakit parang mahapdi sa skin ko yung perfume? Yan. May nagtanong sa akin yan and meron ding nakabili sa akin ng decant na ganyan.
Kahit ako, may mga perfumes na ganyan yung experience ko sa unang gamit, unang spray. Like, ang last na naaalala ko na naging ganun yung experience ko, yung diptyque na Oyedo. Ang hapdi niya dito guys, mahapdi siya. Usually it happens, correct me if I'm wrong sa experience ko kasi, mga citrusy na perfumes. Pero siya lang yung naalala ko na currently na nagganon yung skin ko, nahapdian ako sa kanya. Eventually, nawala naman. Namula pa nga ng konti eh. Tapang ko lang, di ba? Hinayaan ko lang, di ko pinunasan. Tapos nagamit ko na siya ulit. Hindi naman na siya ganon. Yung unang spray lang, may mga ganon. May mga ganon akong experience. Mag-comment nga kayo below kung may ganon din kayong experience. It doesn't mean fake yung perfume. Even original perfumes, you will or you might experience that. Ako, madalas yung diptyque ko sa Rustans ko binibili. So, hindi naman peke yan. Okay, eto number 8. Dalawa na lang. Pakita mo naman lahat ng perfumes mo. Eto dito ako nahihirapan. Part of me, I want to show you all my perfumes. Small part of me. Big part of me, ayoko. Ayokong mag-come across as showing off. Ayokong mag-come across as yabang naman nito porque may mga ganitong perfume. And I'm not saying yung mga ibang content creators or perfume reviewers, collectors, mayayabang kasi nasa background nila yung perfume. Kasi yung background ko before, yung sa old video, mga makeup yun eh. Hindi yan perfumes. Lagayan ko kasi ng makeup yon. Nahihiya ako guys, ipakita siya. Kasi it's not a good thing to have this many perfumes. It's not a good thing. Sayang yung pera. It just so happened na I'm here, I like perfumes, and I review it for you and nagdedecant ako. Pero kung hindi ako nagre-review, hindi ako nagdedecant, mas less to. Baka matagal na akong nag-stop. Siguro, mas konti pa yung binili ko. Kasi pag nandito ako sa room, kung nasan yung mga perfumes, meron pa akong mga perfume sa taas ng bahay, naka wine fridge. Sabi ko nga, nagpapagawa ako ng cabinet for the perfumes kasi yung ibang cabinets ko, nakalabas sila eh. Ayoko yung ang kalat, ang cluttered tignan. Gusto ko nakatago lang sila. Pagka nakaupo ako dito sa studio, hindi ako natutuwa sa sarili ko. Alam nyo ba yon? Pag nakikita ko yung dami ng perfumes ko, yes, I love my perfumes. I love using the perfumes. I'm happy pag binili ko siya. Pero not to the point naman na hindi ako natutuwa. Tapos parang ayoko sila. They still make me happy. Pero part of me, it's not good. It's really not good. And I hope hindi kayo malagay sa ganitong sitwasyon. Invest nyo yung pera nyo. Ipunin ninyo yung pera nyo. Buy a perfume na you can use. Galing pa sa akin, no? Pero seryoso to. It's from my heart. Buy a perfume that you can use all year round. Siguro at least 5. Okay na siguro yon. 10 the most. Kung ako hindi ako nagre-review ng perfume, siguro 10 lang ang perfume ko. 5, 10. Oh, ngayon tatanungin niyo ako ano yung 5 na yon tsaka 10. Huwag niyo na akong pahirapan. Hindi pa ako ready. It's not good. It's not good to have this many perfumes. Gaya nga ng sinabi ko kanina, 49 namatay yung mom ko. I was in my 20s nung nangyari yon. 44 na ako ngayon. Mauubos ko ba lahat yan? Anong gagawin ng asawa ko dyan tsaka ng anak ko dyan pag namatay ako? Papamigay? Sayang yung pera. Sayang yung pera, guys. Makinig kayo sa akin. Sayang yung pera. Pag nagre-review ako ng perfume, ang purpose nito is hindi para mapagastos kayo. Oh, I know, damay-damay na, di ba? I'm not your content creator na pinupush kayo na gumastos ng gumastos. Kaya nga binili ko na yung perfume eh. Kaya nga nire-review ko na siya eh. Kaya nga tinitest ko na siya. Kaya nga dinidikant ko na sila. Para makapag-decide kayo ng mabuti kung doon nyo ba ilalagay yung pera nyo. Or invest nyo na lang. Ipunin nyo na lang. I'm saving you from this feeling ng sayang na meron ako. Na nanghinayang ako. Honestly, nanghinayang ako. Pero I can't help myself. Plus, eto nga, siguro nagiging excuse na lang din tong channel ko, no? Pero, I'm sacrificing na lang para sa inyo guys. Wow, ang bait. No? Nagdahilan pa. Pero I hope na gets ninyo yung ibig kong sabihin, guys. Yung 10,000 pesos na perfume na bibilihin ninyo, tapos may perfume pa naman kayo, pwede nyo nang i-enroll ng ibang course.
May natutunan pa kayo. May natutunan pa kayong bagong skill. May mas mapagkakakitaan pa kayo. Eto kasi napagkakakitaan ko naman, guys. Naintindihan ninyo yung ibig kong sabihin? Naintindihan ninyo? Makinig kayo. I'm your ate. Makinig kayo sa sinasabi ko, guys. Ang hirap ng buhay ngayon. And pag binenta ko to, ang mura na. Sayang yung pera, guys. Sayang yung pera. Mag-aral na lang kayo. Mag-take kayo ng something. Magbakasyon kayo. Experience. Gumastos kayo sa experience, which me and my husband and my son are doing also. Another thing din, kaya ayoko siyang gawing parang i-display na background. Kasi may ilaw, di ba? May lights pag gumagawa ng video. Mag-iiba yung yung pabango pag lagi siyang naiilawan. Kaya yung ibang mga perfumes ko, naka-box pa until now. Kahit inaamag na yung box niya, naka-box pa rin siya. Kaya yung cabinet na dinesign ko, may pinto para hindi sila maarawan. Kasi may mga ibang bottles ako na binili ko from abroad. Tinanggal ko na siya sa box kasi ang laki ng box. So wala na siyang box. Kaya yung cabinet na dinesign ko may pintuan siya. And hindi siya ganun kataas kasi lumilindol nga sa atin. Ayokong pagkaunting uga. Kahit idikit mo pa siya sa wall. Pag malakas yung uga, dahil mataas siya, mataas yung huhulugan niya, basag siya, guys. Whereas kung nasa baba lang siya, okay lang, hindi ka masyadong iiyak pagka nahulog siya. So pag dinisplay mo kasi yon as your background, pwede siyang masira kasi naiilawan siya lagi. Meron akong nakitang perfume na ganyan sa Dior eh. Kasi yung display ng perfumes nila, 'di ba, yung bottle, andun yung ilaw sa ilalim. Iba na yung kulay niya. Same pa rin naman yung amoy, pero pag tinagal mo pa kasi umiinit, baka pati yung amoy mag-iba na siya. So, as much as possible, mas gusto ko naka-safe lang yung perfumes, hindi bilad sa araw, yung ganun. Etong room na ginagamit ko, nakasarado yung curtain nito, maliit lang yung uwang. Hindi siya yung open na open palagi. Ang dream ko, kung ako lang, ang dream ko is lahat ng perfumes ko mailagay ko sa wine fridge. Lahat. Pero magastos yun, guys. Kahit sabihin na nating investments tong mga perfume na to, although I love my perfume, pwede silang mawala sa akin. Gamit lang yan, bagay lang yan, guys. And hindi ko na siya masyadong gagastusan for that. Eventually, siguro pag tumanda na ako, yung mga limited edition na perfumes, mabibenta ko pa ng super mahal. Pero all of my perfumes are taken care naman. Pero in a perfect world, for me, in a perfect budget, gusto ko sana lahat ng perfumes ko naka-wine fridge. Ang naka-wine fridge lang ng mga perfumes ko is yung nasa taas ng bahay kasi mainit sa second floor plus yung iba kong mga limited edition nandun. Hindi lahat, pero nandun. Last question. Wala kasi akong notes eh. Ang naka-notes lang yung questions. Baka mamaya may mga ibang thoughts pa ako dun sa mga certain subjects na hindi ko na-share. Pero I think na-share ko naman. And I hope you could see na hindi ako nagyayabang. Hindi ako nagmamalinis. Baka kasi may ma-offend akong ibang mga perfume collectors. This is just me. It's not about you. It's just me. Okay? So last na question, anong masasabi mo dun sa methanol issue ng local perfume brands? Unang-una, wala akong masyadong local perfumes, kaya hindi ako masyadong affected dyan. Dahil nga, may experience ako, pero syempre, kailangan mag-grow out of it din ako, di ba? Kaya nga, I'm willing and I'm ready na mag-amoy-amoy din eventually ng mga ibang local perfumes. Pagka nagkaroon ng, parang local perfume show, may nakita ako pero hindi siya dito sa Makati eh. Kung dito yun sa Makati, pinuntahan ko na. So baka naman may nanonood sa akin dyan na nag-organize ng mga local perfume show. Mag-organize naman kayo sa Makati. Sa Juan Ayala, sa Glorieta, please, para makaamoy tayo. Pero wag muna ngayon kasi marami pa tayong gasto. So, wag muna. Kasi syempre pag nag-amoy ako ng mga local perfumes, sigurado yan may magugustuhan ako and sigurado yan may mare-review ako. Hindi man each brand, pero may mga mare-review ako. So, going back dun sa methanol na issue, it's sad na nangyayari siya, pero I'm happy na na-address siya ngayon. Kasi, yan din yung parang isa sa problem sa mga fake na perfumes. Kaya nga, may mga tester perfumes na fake and may tester perfumes na original. Even yung mga Dubai perfumes, alam nyo ba na may fake niyan? Nagulat ako. Thank you, Sam, of Signature Parfums. Nabubulol ako.
Thank you for sharing with me na may fake din na mga Dubai perfumes. Pag tumingin kayo sa signature perfumes, legit na mga perfumes to. Mas mahal sila compared sa ibang mga nagbebenta because dumadaan sila sa tamang process. May mga proper paper sila, documentation. Ensure kayo na original or legit yung mga tinda nilang perfumes. Magtataka kayo, sabi nga niya sa akin, marami daw minsan parang nagrereklamo or naiinis sa kanila kasi ang mahal ng paninda nila. Kasi nga, mas mura naman talaga sa Dubai. Mas mura talaga doon. Kaso, shipping and mga taxes, pagdating sa kanila dito, syempre yung kita pa nila, magtataas talaga yung presyo, guys. Kayo naman, parang hindi nyo naman alam yung yung pagnenegosyo. Ganun talaga. Ngayon, magtataka kayo, bakit yung iba, original naman, hindi natin alam, baka fake yun, original naman, mura yung, mag-stick tayo sa original para let's give people a benefit of a doubt, diba? Mura. Kasi siguro iilan lang naman yung yung inuuwi nila and baka lang yun, balikbayan box lang and pinasabay lang sa umuwi dito. So okay lang, konti lang yung tubo nila. Pero pag company ka na and maramihan na yung dinadala mo dito sa Pilipinas, syempre 'di ba? Ide-declare mo 'yon. Alam niyo naintindihan niyo yung ibig ko sabihin, guys. Kaya etong signature perfumes, bumibili ako dito kasi alam kong yung mga paninda nilang galing Dubai, mga original to. Marami nang nagkalat na fake na mga Dubai perfumes. So, ingat tayo kasi hindi natin alam kung ano yung niyan, yung ingredients niyan. So ayan na guys, I hope hindi masyadong maging mahaba tong video na to. I just want to address or mag-comment or mag-share ng thoughts ko dun sa mga questions, regularly asked questions and mga uh, things na nangyayari dito sa perfume community. I hope natutunan kayo and mag-ipon kayo guys. Huwag nyo akong gayahin. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!